At sadya'y tinitignan ko, baka marami nang humihigap dyan. Sabi ko, maaga pa naman. Pwede ho bang makahingi pa kahit isang oras? Total, pagkatapos ko ho naman, ang magsasalita naman ay walang iba kung hindi ang aking pong Vice Governor. Yung aking pong panganay na anak. Nagsalita na ho yung aking ikalawang anak, si Ryan. At ang makahuling magsalita ay yung aking bunso, si Secretary Ralph Recto. At sadya, yan ang pinakamatigas ng ulo. Yan ang pinakamaligalig. Pero mahal ko yan. Tandaan mo, sa puso ko, siya po ang laging hari. Pero sa pamilya, ako ang alas. Mabuting sigurado na. Tama mo ba? Pero magandang gabi po sa inyong lahat. Lipa, magandang gabi. Kanina nagsasalita po din si Ryan. Kanina pa ho ako ng tingin. Alam niyo bang memorable ito Plaza Independencia sa akin? Siguro yung mga kaedad ko rito, 35. Pamilya ko kayo, binabastos niyo ako. 35 na, ha? Sa November birthday ko po, November 3. 35 pa rin ako. Panintigan na natin. Memorable dito sa akin, 1998. Unang-unang nagtiwala po sa akin para maging kauna-unahang babaeng mayor ng lungsod ng Lipa ay kayo ho, mga Lipeño. At dito po yun, sa Plaza Independencia po ninyo ako binigyan ng malakas na tiwala at boto. Lipeño, maraming salamat po. At kanina, iniikot ko rin po yung aking tingin. Napatingin ako dito mo sa ating sa simbahan, San Sebastian. Tama po ba? Yung mga kaedad ko dire, alam nyo na dyan kami kinasal. Tama po. Ni Secretary Ralph Recto. Tama po ba? Alam nyo ho ba, nung kinasal kami dyan, 1992. Ngayon ho, 2025 na. Nagsasama na ho kami ng 33 taon bilang mag-asawa. Naku, ayan pa ang picture nanay. Naku, nanay, nakikita ang edad din eh. Sasabihin ko, nanay, I love you. Nanay, I love you. Oh, love, ito yung kasal natin. Ito yun. Oh, Papa, sana hindi ka nagsisisi. At sadya humanda ka. Oo, ito, pakita ko lang. Nanay, I love you. Ang masasabi ko lang, siya na ang pinakaswerte ng babae sa balat ng lupa. Kaya ito yung mga taga-Lipa, alam kayo yung mga batangay, mga lahit, bigutin. Mga bikot ako, mga swerte-swerte mo. Papa, thank you, Papa. Nay! Nay, I love you. Maraming salamat po. Pwede sandali lang, ha? Nanay, pakis naman dyan. Thank you, Nanay. Okay, alam ko, medyo nainip na rin po kayo. Eto na, sa totoo lang, ito ho ang unang araw na opisyal na pong bukas para po sa kampanyahan ng ating mga kandidato. Tama po ba? At since ngayon ay bukas na ho ang ating pong opisyal na kampanyahan, alam ko sa inyong lahat, marami pong haharap at magsasabi ng kanila pong mga programa, babanggitin ang programa, lahat po kayo ay liligawan. Tama po ba o hindi? Eh sadya, baka kasama na rin ho kaming manliligaw sa inyo. Pero inisip ko kanina, nung ako'y nakaupo doon, sabi ko, dito ho ba sa Lipa? Kailangan pa ho ba kaming manligaw? Eh, pamilya na tayo. Tama ho ba? At palagay ko sa pamilya naman ay nagkakaintindihan at nagkakatulungan at nagbibigay na ng tiwala sa isa't isa. Tama ho ba? Kung tama, may pumalakpak kayo't sumigaw.
ako. Kaya nga po, para sa akin lang, ang gusto ko lamang po itong mga darating na araw. Alam ko po na meron din po mga lalapit sa inyo. Meron lang po sana ako isang kahilingan na gustong iparating po sa inyo. Alam kong pamilya ko kayo, alam kong mahal niyo po kami. Pero gusto ko, pagboboto kayo dahil mahal niyo kami at pinagkakatiwalaan niyo kami. Tama po ba? Tayo po'y nahilingan uli na tumakbo bilang gobernador ng lalawigan ng Batangas. Gumraduate na po ako, tapos na. Pero humiling uli ang ating pong mga mayors ko. Baka naman pwede kahit 3 taon, bumalik ka lang at ibalik mo yung iyong Hearts program. Kanina po, si Congressman Ryan Christian, binanggit na po ang Hearts program. Again, if I may reiterate, Hearts is acronym. Ang ibig sabihin po nito, ang pagtayo po ay pinalad sa tulong po ninyong lahat at sa tulong ng Panginoon Diyos at tayo po'y naging nanay uli ng lalawigan ng Batangas. Ang lahat ng bulto ng budget ng Kapitolyo ay pupunta sa Hearts program. Pwede mo ba mabilisan lang? Hearts is acronym. Again, binanggit ni Congressman, ulitin ko lang po. H stands for health. Pinakamalaking bulto po ng budget, ibibigay ko po sa pangkalusugan. E is for education. Isa sa bibigyan ko po ng malaking budget pag tayo naging ina ng lalawigan ng Batangas, edukasyon. Naniniwala pa rin po ako na sa totoo lang, ito na tayo ngayon, mga nanay at tatay, ang bukas ay hindi na atin. Ang bukas ay para na po sa ating mga anak at magiging anak. At sa teknolohiya na meron tayo ngayon, para makalaban sila, hindi dapat pabayaan ang kanilang edukasyon. Tama o hindi? At isang bibigyan ng prioridad ay edukasyon. Ang A po is agrikultura. District 1, District 3, yan pa rin po ang manaming ikinabubuhay. Tutulungan po natin sila sa pamamagitan po ng budget para sa agrikultura. R is for roads. Yan ho, kahit anong sabihin nyo, importante pa rin po sa isang bayan o sa isang lungsod na maayos ang kanila pong kalye. Bakit? Yan ang ginagamit nila panghanap buhay. Para nang sa ganon, maanual, magdadala sa palengke, dahil pag lubak-lubak ang kalye, kalahati ka palang ubus na gasolina mo. Tama o hindi? Kaya bibigyan natin ng prioridad ang roads. T is for tourism. Napakaganda po ng Batangas. Sa totoo lang, nandyan po ang ating Mabini diving site. Nandyan ang Padre Pio na dinadayo dahil po kay Santo Tomas kay Padre Pio. Nandito po ang Carmel sa atin. Tama po ba? Landmark ng Lipa. Nandiyan din po ang ating pong Isla Verde, Center of Marine Biodiversity in the world. Pinupuntahan ng mga scientists para makita ang mga species sa ilalim ng tubig, mahigit 2,000 na wala sa ibang mundo. So tourism is very, very important. More tourists coming in, more job opportunities for Batanggenyo. Pwede mo bang magkwento lang ng konti? Kanina, tinawagan na naman ako ng mga kaibigan ko pong investors sa Taiwan. At gusto ay makipagpulong po ako sa kanila sa April 6. Sabi ko, kami po'y naikot at sa Jay nangangampanya. Sabi ko, ako'y tumatakbo pa rin ng gobernador. Ang sagot po sa akin, ay panalo ka na! Ay sabi ko, ay hindi pa. Ay gusto na namin mag-invest dyan sa Batangas. Dito kami sa Lima, sa Batangas, at saang lugar pa naman dyan sa District 1 or 3. Ang sabi ko lang po sa kanila, isa lang po. Sadya, pag gusto nyo pumasok sa Batangas, i-welcome namin kayo. Pero isa lang po ang kontrata ko. Mga Taiwanese po ito. Just one contract. Hindi namin kayo pahihirapan sa mga pagtanggap ng pag-aayos ng inyong dokumento. Pero isang kontrata ang hihiling ko. Kailangan, pag meron kayong kinuhang magtatrabaho sa inyo at itetrain ninyo, nasa Batangas kayo, unahin ninyo ang mga Batanggenyo na dapat magkaroon ng trabaho.
ating tourism. And okay, S is for security and social services. Nanay, tatay, baliwala lahat ito, kailangan pa rin natin ang peace and order sa ating lalawigan. Tama po ba? Susuportahan natin ang ating kapulisan, pati na po ang mga tanod sa barangay para mas masiguro natin ang katahimikan at kaligtasan ng ating po mga Batanggenyo. Kami na po ang bahalang tumulong at sumuporta sa kanila. Ang S is social services. Yan po yung mga allowances na kukuha nyo. Tama po ba? Okay ba ang mga allowances nyo? Yung totoo? May allowances ba kayo? Sa mga senior citizen nanay, gusto ba yung natatanggap yung allowance para sa inyong mga maintenance? Kulang pa. Tandaan ninyo, hindi po ako nangangako ng langit at lupa at sadya hindi ko magagawa. Pero pag tayo po'y pinalad, sa totoo lang po, at nakita ko ang pondo ng Kapitolyo, hindi ako nangangako ng langit at lupa, pero ito kaya ko ipangako. Pag nakita ko na ang pondo ng ating pong Kapitolyo at tayo pinalad na maging governor muli ng lalawigan, sisiguraduhin ko po na ang para sa tao ay dapat mapunta sa tao. Yan po ang March program. Alam niyo na po ngayon, mga Lipeño, saan pupunta ang pondo ng Kapitolyo? Maliwanag ho ba? Maliwanag po sa inyo. Okay, pwede mo bang makiusap na lang? Mabilisan lang. Gusto ko lamang pong makiusap ng dalawang bagay. Pwede ho ba? Unang pakiusap ko, tama ho sila. Sana huwag niyo na ho kaming paghiwa-hiwalayin. Pwede ho ba? Mas buo ang aming pamilya. Mas buo rin po ang serbisyong maibibigay namin sa inyo, mga Batanggenyo, mga Lipeño. Sana ho, nandyan naman si Ralph, Secretary, nandyan ang ating Kongreso, kung inyong tutulungan at pagkakatiwalaan, nandyan po si Ryan Christian Recto, nandyan po ang CWS, nandyan po ang ANCAS, na umupo po sa Kongreso. Mas maraming manalo sa kanila, mas mabuti dahil tutulong yan dito sa lungsod ng Lipa at sa lalawigan ng Batangas. Paalala lang, ang ating party list, isa lang ho. Pag nagboto kayo ng dalawa, sayang ang boto nyo kasi invalid. Kung gusto nyo, dito ho ay ANCAS. At pagkatapos dito CWS. At pareho naman ho silang tutulong sa ating lahat dito sa Batangas at dito sa Lipa. Pwede ho ba? Pangalawang pakiusap lamang po sana. Ikalawang pakiusap ko lang po sana. Ngayon po na ako po ay hinilingan na tumakbo po bilang governor uli o nanay ng lalawigan ng Batangas. Ako po ba'y inyong pagkakatiwalaan? Pamilya ko sa Lipa. Pagkakatiwalaan niyo ba ako? Kakayanin ko ba ang trabaho? Ay, sadya'y kaya ko. Pero nanay tatay, tama sila. Hindi kaya ng mag-isa. Kailangan ko po ang aking sangguniang panglalawigan. Alam niya ng mayor, alam niya ng ating mga konsehal, andito si Kabibong bilang bukal, andito rin ho si Jun bilang bukal, makakasama ko sa atin po sa lalawigan. Nanay, huling pakiusap, tulungan niyo naman ho ako mapagaan ang akin pong trabaho para mas mabilis kong maibigay ang serbisyo sa Batanggenyong nangangailangan ng tulong o pangangailangan sa kanilang pong bayan o sa atin pong mga Batanggenyo. Kailangan ko po ang sangguniang panglalawigan dahil sila ang magpapasa ng budget ko para mapatupad ko po ang HEARTS program. Tama o hindi? Tama ho ba? At ang aking pong pakiusap at hinihiling sa inyo, sana naman ho, ituloy-tuloy na po natin ang suporta niyo po sa akin at lalo na sa aking sangguniang panglalawigan, pangungunahan po ng akin pong Vice Governor na walang iba kundi si Luis Manzano. Tinanong nila, bakit si Luis Manzano? Ang sagot ko po, bakit hindi? Sa kanya ako nagtitiwala. Unang-una, aaminin ko na po, ako po'y senior citizen na rin.
At hindi na kakayanin pa lahat ng sabay-sabay. 3 taon lang ito eh. Tama po ba? Napakabilis ng 3 taon, nanay, tatay. Alam ko ang wisdom ng aking programa, ang wisdom na gusto kong gawin para sa Batanggenyo, pero kailangan ko ng bagong dugo. Kailangan ko ang energy ng mas bata sa akin. Isang bata na mas may mas batang perspektibo sa buhay, sa proyekto at sa programa. Isang batang kapartner ko, mas bata na may talino at puso. At isang bata, ang pinaka-importante, magiging tulay ko para sa kabataan. At yan po ay walang iba, kundi si Vice Governor Luis Lucky Manzano. Muli na, akala niyo ba nung aking siya niyaya na maging partner ko at magsilbi bilang Vice Governor, akala niyo ba'y naging madali yun sa kanya? Hindi po. Hindi po. Siya po ay may buhay. Siya po ay may pamilya. At siya ay may hanap buhay. Tama po ba? Napapanood niyo siya, di ba? Sa totoo lang. Kaya alam ko na yung pagpayag niya na magsilbi sa mga Batanggenyo nating nangangailangan, sadya, mayroong kapalit yan na matanggalan siya ng kanyang hanap buhay. Pero isa lang po ang sinabi ko sa aking mga anak. Isang sinabi ko kay Lucky, isa rin ang sinabi ko kay Ryan. Sa sobra na pong biyaya na ibinibigay ng Panginoon Diyos sa akin at sa pamilya ko. Sabi ko kay Lucky at kay Ryan, panahon na yung ibinigay ng biyaya ng Panginoon Diyos, ibalik naman natin sa mga taong nangangailangan ng tulong at suporta natin. Alam ko po yan. Nangyari sa akin yan eh. Sa totoo lang, ngayon, sa tayo ko, ako'y artista rin. Kumikita rin. Sa totoo, meron nga lang nagsabi ako'y laos na. Pero sa totoo lang, hindi ko problema yan. Siya ang may problema, hindi ako. Sa totoo lang po, ang sinabi ko lang po sa mga anak ko, naranasan ko yan. Dahil pag kayo'y nawala, hindi nyo madadala ang kayamanan nyo. Pero ang kaya mong iwan ay ang legasiya. Iiwan mo sa pamilya mo na ang mga tao ay nagtiwala sa iyo. Yan ang hindi makabayaran ng pera. Kaya, Lipeños, sa inyo pong lahat, andito po sila, ang akin pong si Ryan Christian at ang akin pong Vice Governor Luis Lucky Manzano. Sa inyo pong lahat, medyo magulo ang kapaligiran. Tama po ba o hindi? Ipagdasal natin, sana'y maging matahimik na dahil sa bandang huli, ang tinatamaan ay hindi sila. Ang tinatamaan ay ang buhay ng bawat Pilipino kasama ang Batanggenyo. Dito sa Batangas, natutuwa po ako at nagpapasalamat sa Panginoon dahil iisa pa rin po tayong lahat na nagtutulungan basta't mayroong nangailangan. Tama o hindi? So to all our Lipeños and Batanggenyos, let's continue to work as a team and let's continue to work as a family. Pwede ho ba? Kami ho ba ng pamilyang ito ng Bagong Lipa at ang siyang magre-represent sa inyo sa Kongreso at kami naman po ang magre-represent sa Kapitolyo, pwede ho ba namin makuha ang inyo pong oo? Sabi ko hindi na kami manliligaw pero mukhang nanliligaw pa rin po kami. Pwede ko ba umasa sa kompormiso po ninyo na hindi nyo kami pababayaan? Makakaasa po ba? Sana naman, kwentuhan natin dito, madala nyo po sa inyong mga pamilya, barangay, hanggang sa laylayan. At tandaan po ninyo, hindi namin kayo ipapahiya, bayan ng Lipa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon Diyos, at mabuhay ang Lipa, mabuhay